Hey guys, in this video, ituturo ko sa inyo paano nga ba gumawa ng QuickBooks ProAdvisor account. So dito sa account na to, dito ka makakapag-take ng free ProAdvisor certification sa QuickBooks kasi free lang naman talaga mag-take. So yung ProAdvisor certification na to, after mo to i-take, magkakaroon ka ng certificate from QuickBooks, from Intuit mismo. Okay, so nakalagay doon na ProAdvisor certified ka na doon sa certification na yan. So, madali lang naman siya gawin. So, ito na siya, huwag natin patagalin. And so, to create the QuickBooks ProAdvisor file, first gagawa tayo ng QuickBooks Company file. So, ito yung steps niya, gagawin natin siya later. And then, saka natin magagawa yung QuickBooks ProAdvisor file or kung saan makakapag-training ka ng QuickBooks certification. So, pupunta tayo sa website na to. Click natin to. Tapos, piliin natin yung advance. Tapos lalagyan natin ng pangalan. So pwedeng Alex Construction LLC. Tapos construction yung industry, partnership, bookkeeper, then 2 to 5 employees. Okay, so dito punta muna natin. Punta tayo dito sa Google Chrome account, i-paste natin 'yan. And then dito, meron dito yung part na button na green. So i-click mo lang 'to para maging kulay gray siya, para maging free trial for 30 days. Tapos piliin mo yung advance. Okay, kahit saan dito yung piliin mo, okay lang. Pero in this example, I'm gonna choose advance. Click ko lang yung trial. And then, you are going to use an email na hindi pa nagagamit ever. Okay? Ever, hindi pa nagagamit ever. So in my case, ang email ko is ito. So you're going to put your first name, last name, tapos yung gusto mong password. So ikaw na bahala sa password. Tapos, syempre yung number mo. And then, i-uncheck mo lang to. Yan, i-uncheck mo lang to. And then, okay, once again, dapat yung email dito is hindi pa nagagamit ever since. Okay? Kung nakapag-training ka na before ng QuickBooks training sa somewhere else, pwedeng may nakalagay dito na email is taken. So, baka ito sa mga email na hindi pa nagagamit sa QuickBooks. Tapos click ko lang yung create Intuit account. So, pag clinic ko to, magsasend siya ng code. Okay, so wait ko lang yung code na matetext sa akin. Ayun, meron na siya. 095287. Perfect. Ayan na siya. So ito pa lang yung first na company file. Ito yung company file muna. Okay, so mamaya pa yung sa Quick Pro Advisor file. Okay, ayan. Set up na niya yung account mo, ganyan. So we're going to fill out yung mga hinahanap niya. So English lang yan. Click mo lang yung next. And then company, pwede ka maglagay ng Alex Construction LLC. Yan. Kahit anong gusto mong ipangalan, okay lang yan. Tapos industry construction. Okay, kahit anong piliin mong industry, okay lang kasi hindi naman ito yung gagamitin mo sa training. Yung pangalawang company mamaya gagawin natin. Okay, so next partnership. And then role mo is bookkeeper. Tapos employees 2 to 5. Again, kahit anong piliin mo, okay lang. Next. Dito sa dalawang to, kahit alin dito, okay lang. Okay, click ko tong do this first. Tapos skip ka ng 4 times. Okay? 2, 3, 4. Ayan. So, nire-ready na niya yung QuickBooks company file. Okay? So, click mo lang yung let's go. Ayan. Tapos, di ba na-setup na niya yung company file. So, ito na siya, Construction LLC. Now, let's invite an accountant to this company file. So, yun na yung magka-create ng ProAdvisor file mo. So, punta ka dito sa Manage Users. Click mo lang yon. And then, punta ka dito sa Accounting Firms. Ito, Accounting Firms. Click mo yan. Tapos, click mo yung Invite Firm. Ito. And then, click mo tong Invite with Email. Text longer. So, click mo lang to. Tapos, your first name, last name, tapos yung email na ginamit mo kanina. Okay? Which is in my case, Alex Sagun Jr. ata yun. 1 second. Check ko nga dito kung anong ginamit ko. Alex Sagun Jr. Okay, perfect. Tapos click ko yung save. Okay, click ko yung save. Ayan, so na-invite na ako. Ngayon, pupunta na ako sa email ko, yung Gmail ko kasi Gmail to, di ba? Punta ako dito. Tapos bubuksan ko tong Alex Construction LLC has invited you to use QuickBooks Accountant. Ito yung bubuksan kong notification, hindi ito. Okay, itong may QuickBooks Accountant. Click ko to. Tapos, accept invitation. Ayan, so ito na yung part na mag-create ka ng
Pro Advisor file. So click ko lang yung continue using this Gmail na ginamit natin kanina. Tapos password, yung ginamit mo din na password kanina. So dapat tatandaan mo. Continue. Ayan, firm, di ba? Ikaw naman, pwede kang gumawa ng Alex Pro Advisor file. Pwedeng ganyan. Kasi diyan ka magte-take ng Pro Advisor. Tapos piliin mo yung Philippines. Tapos yung postal code kung saan ka nakatira ngayon. Okay? Continue. Ayan. So you're all set, sabi niya. Okay, so dito, nandito ka na sa Pro Advisor file mo, meron siyang accountant dito, tapos nakalagay Pro Advisor file. Saan ka dito magte-training? Dito sa part ng training. Ito. Okay, yung mga ibang account nakalagay dito Pro Advisor, pero dito kasi, kapag PH account yung ginamit mo, training yung nakalagay. Pero kahit alin pa doon, kapag naipasa mo naman yung exam dito, Pro Advisor pa rin naman yung nakalagay sa certification mo. Okay, so paano mo siya ita-take? Ganito siya. Merong part dito na QuickBooks Online Accountant certification. So click mo lang 'to. Tapos merong part dito na eto, certification training. So papanoorin mo yung mga videos dito. It will take you about 4 hours and 15 minutes. So pwede mo nang i-budget yung time mo. Pwedeng 1 hour today, 2 hours bukas, or 1 hour another tomorrow, ganyan. So ikaw na bahala basta mabuo mo yung 4 hours. So pag clinic mo 'to, manonood ka ng mga videos. So modules 'tong mga 'to. Para siyang lessons na kailangan mo siyang aralin, kailangan mo siyang i-familiarize kasi dun after mo mapanood 'to, dun ka pala magte-take ng Pro-Advisor exam. So kailangan seryosohin mo yung mga matututunan mo dito, yung mga mapapanood mo. Kaya huwag kang mag-next-next. Okey, kasi ginawa ko before nag-next-next ako, hindi ko naipasa. So kailangan talagang seryosohin yung mga nandito. Okey, so ganyan lang, click-click mo lang 'yan, click mo yung start, ganyan. 'Pag clinic mo yung start, manonood ka ng mga videos, ganyan, continue training, ayan may video dito. Ayan, so i-explain niya lang at para saan ba yung certification, ganyan. Ayan, so nandito siya. Okay? So continue training, ganyan. Tapos 'pag balik ka dito, nandito sa QuickBooks certification, 'pag natapos mo na yung 4 hours, dito ka na magte-take ng exam. Click mo 'tong take exam, and then ito na, meron siyang 4 sections. So 'yan, section 1 is all about click mo lang 'tong section 1. Ayan, so ganyan siya. Okay? Tapos puwede kang mag-exit kung natapos mo na, leave exam, puwede rin naman 'yan. Tapos tapusin mo na lang 'tong mga 'to. Tapos meron kang 3 attempts to pass the certification exam. Okay, hopefully mapasa mo yung after first attempt, second attempt, or third attempt. So sana maipasa mo siya. 'Pag hindi mo siya maipasa, mag-i-invite ka lang ulit ng another email dun sa users, dun sa accounting firm kanina. Dito, I'm gonna show you. Punta ka sa Go to QuickBooks, pasukin mo lang yung construction file mo, which is nandito siya. Ayan. Tapos balik ka lang ulit dito sa settings, ito settings, click mo lang 'yan, balik ka sa manage users. Okay, ito yung 'pag hindi ka nakapasa, okay ng 3 attempts. Click mo lang 'tong accounting firms, tapos mag-invite ka ulit ng another email mo. So dito ulit. Okay, so only naman mag-take, basta marami kang email na ginagamit, okay, na iba-iba. Okay, so kunwari another email, yan, another email.com, ganyan. Depende na sa ano mo, kung anong email mo talaga. Tapos same process lang, pupunta ka sa Gmail nung email na 'to, nung Gmail na 'to, tapos i-receive mo lang yung notification na ganito, QuickBooks Accountant, tapos accept lang. Tapos gano'n ulit, from the top gagawa ka ng ProAdvisor file, gano'n, tapos pupunta ka dun sa training, tapos magte-take ka ulit ng another 3 attempts, gano'n. So hopefully, maipasa mo yung ProAdvisor certification. Okay, I'll see you in my next video.